kanan ulit. Ha? SM Tarlac. SM Tarlac? Sa diversion ka pa ba dadaan? Doon niya tinuturo, pre. Same way doon sa ano eh. Pa pinupuntahan natin kanina eh. Tarlac City. SM City Tarlac. Doon nga din ang daan pala eh. Pinaikot lang tayo rito. Okay lang. Okay lang, same way lang naman. Mino na. Ha? Mino na. Oo.
sa Victory Liner, mga whitey friends. Pupunta kami ng Ordaneta. And then from Ordaneta to Isabela. Doon kami kukuha ng Victory Liner. Pauwi sa amin sa Isabela. Ewan ko kung anong lugar na ito. Ayan mga whitey friends, nandito na kami sa Victory Liner papunta ng Ordaneta. At doon sa Ordaneta, kukuha kami ng ibang masasakyan. Pauwi ng Isabela. Naka-commute lang kami mga whitey friends. Dahil nung umakyat kami sa Aurora Province, nakisakay lang kami kila Ma'am Malu. So, pag uwi namin, commute na lang. At least marami naman bus na papunta ng Cagayan Valley, which is apart ng Isabela. So, ayan mga whitey friends, patuloy tayo sa ating journey, ang paglalakbay pauwi sa Isabela after na magkasama kami nila Ma'am Malu. Sila Ma'am Malu, pabalik na rin sila sa Maynila. So, kami naman pauwi na ng Isabela. Ayan mga whitey friends, ito ang makikita sa aming paglalakbay. Papunta pa lang kami ng Ordaneta mga whitey friends, from Tarlac to Ordaneta, at nakasakay kami sa Victory Liner. Yan mga whitey friends, nakikita nyo ang magandang tanawin habang naglalakbay kami. Kasama ko ang dalawa kong anak, si Brian at saka si Kathleen. Ayan, patuloy tayo, nakikita na yung sikat ng araw, pababa na siya. Ayan mga whitey friends, medyo malapit ng dumilim. So, ang travel namin papuntang Isabela ay gabi na yan, sigurado. At sabi nga ng mga anak ko, bakit why not na dumaan daw kami sa lugar ng kanilang daddy, kasi sa Ordaneta malapit na yung Asingan. Pero sabi ko hindi na, kasi kailangan nang makabalik sa Isabela. Gusto ko na makauwi at pagplano naman ng ibang bagay, kasi marami pang asikasuhin dahil matagal na hindi nakapagbakasyon. So eto, patuloy pa rin tayo sa ating journey. Nandito na kami sa Ordaneta. Ayan mga whitey friends, talaga naman ang ganda talaga ng tanawin. From Ordaneta, sasakay uli kami ng another bus, kumbaga transfer kami papunta naman ng Isabela, pero sa Victory Liner din kami. So napakadali lang magbiyahe, maski wala kang dalang sariling sasakyan, okay lang, very convenient din. Kasi kung private ang sasakyan mo, may sasakyan kang dala, nako wala, may problema ka pa dyan pag nasiraan. Samantalang kung mag-bus ka na lang, mag-commute, diba, mas panatag. Kaya eto mga whitey friends, patuloy tayo sa ating journey. Ayan, patuloy lang. At ayan, sana ay mag-enjoy kayo sa mga nakikita, mga tanawin. Medyo na, pababa na yung lubog ng araw. So next, talagang paggabi na siya. Kagaya ng sinabi ko, night trip kami papuntang Isabela. Ayan, patuloy pa rin sa ating paglalakbay patungong Ordaneta, Pangasinan. Ito ang tanawin, napakagandang tanawin. Ayan mga whitey friends, patuloy lang tayo sa ating journey kasama ang paglubog ng araw. Habang naglalakbay, sila Ma'am Malu ay bumalik na sa Rizal, sa Antipolo. Ayan mga whitey friends, hinatid pa kami kanina doon sa sa bus station. Hinatid kami doon
At pinasakay muna kami bago sila tumuloy patungong Antipolo, Rizal. Kitang-kita yung sikat ng araw, napakaganda. Ayan, kitang-kita mga whitey friends. Ang paglubog ng araw, haring araw, paglubog. Hindi pagsikat, paglubog, correction please. Palubog na siya. Ayan, patuloy lang tayo. Patuloy at patuloy sa ating journey. Riding in a Victory Liner going to Pangasinan. Ayan, mga whitey friends. Patuloy lang tayo, patuloy. Siguro malapit na, kanina pa kami. Kanina pa. Nagpahinga lang sandali kila Bonsai, kumain doon ng lunch. Nagkwentuhan ng konti and then lumarga na kami kasi nga yung sasakyan na arkila nila Mamalo ay meron din ibang appointment, so kinailangan na namin umalis talaga. Nagplano din na umakyat sana kami sa Baguio, kaya lang nakakapagod 4 hours pa. So at saka isa pa, may ibang kakontrata yung sasakyan nila Mamalo, kasi yun ay talagang pang paarkila, yun talaga magagaling talaga yung mga driver. Ang driver ay yun mismong may-ari, so alam niya na kumbaga protektahan yung kanyang sasakyan at napaka-smooth ang driving nila mga whitey friends at mababait. So nag-enjoy naman ang tropa. At yung pagpunta namin kila Bonsai Tanglopo, napakasaya naman talaga. At very warm ang pag-welcome ng family sa amin. Although kamag-anak ng Mr. ko, yung si Bonsai Lumpo, ay ngayon lang kami nagkita mga whitey friend. First time ko siyang ma-meet. At hindi rin niya alam na ako yung asawa ng kanyang uncle. Yung first niya ako makilala ay doon sa live ni Kakuya TV. Nakita niya yung apelido kong Balila, so nag-comment agad si Bonsai Tanglopo doon kung taga saan ako, at sinabi ko na from Isabela, and then tinanong niya ako kung bakit daw Balila ang apelido ko. Yun, nagkwentuhan na kami at lahat yung sinabi ko ay detalyado talaga na kamag-anak nga niya si Hill. So ayan, doon kami talaga nagkakilala. Very, very historical na pagkakakilala ng bawat isa. At saka yun, tinawag na niya, so, auntie pala kita, sabi niya sa akin. So, yun, ang umpisa. At ngayon lang, for the first time, na na-meet ko siya talaga. Nitong dalaw namin sa kanya. At very welcoming naman yung pagtanggap nila sa amin. Talaga naman, mainit na mainit pa yung kanilang pagtanggap na family. Although lang sila, isa lang yung anak ni Bonsai, tsaka yung misis niya si Vasily. Napaka saya talaga yung pagkikita namin, at ang daming foods nakita nyo naman, at ang lugar nila ay napakaganda rin. Maraming halaman, at saka yung mga bonsai ni Bonsai Tanglopo, nandun talaga very healthy sila mga whitey friends. At gusto nga sana mag one night kami doon, kaya lang marami din naman kasing asikasuhin. Ayan, nakikita nyo yung mga whitey friends, yung sikat, ay hindi pala sikat, correction, yung paglubog ng haring araw, kitang kita, at napakaganda naman talaga, gandang pagmasdan. Ayan, patuloy pa rin tayo mga whitey friends sa paglalakbay, at medyo malayo rin pala ang Tarlac going to Urdaneta. Ayan,
Patuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay.